What's up Kalapanga? Welcome back again to my vlog. It's me, Kuya Joshua mo. And for today's video, may pag-uusapan lang naman tayo. Not very important pero share ko lang sa inyo. Yan. Ito na yun. About dito yun. So ngayon, hindi, share ko sa inyo about sa may PBB audition. So ngayon, ipag-ayabang ko na rin sa inyo kasi wala naman talaga ako balak i-share tong pag-audition ko, pero may nagtanong sa akin. Siyempre, wala tayong maisip na content kaya yun na lang yung pag-uusapan natin. So, wala talaga balak i-share kasi nahihiya ako. Kasi, siyempre, audition ka tapos hindi ka man natanggap. Pero, na-realize ko na kahit hindi pala ako natanggap doon sa pag-audition ko na at least na-experience ko na makilala ko sa ibang tao, diba? At least na-conquer ko yung fear ko na makipag-socialize kasi ako yung tipo na tao na mahihain. Yan, nonchalant. Yan. Pero kapag may nakasama ako na mga tao, mga hyper sa akin, nadadala naman ako nila. So, yun. At yun yung pinaka-masaya at saka importanteng nangyari sa buhay ko nung nag-audition ako. Buhay ko! So yun nga pala, yun, i-share ko nga pala sa inyo. Actually 3 times na ako nag-audition, pero yung first audition ko is 14 years old pa ako nun. Nag-audition ako sa PBB din yun. Hindi ko matandaan kung 14 talaga ako nun, pero yun yung pagkakatanda ko. Sa Lucena po yun. And ang pagpapaalam ko sa magulang ko nun is mag-sleepover ako sa klase ko kasi may gagawin kami project, diba? Ganon, bata pa lang, sinungaling na. So yun na nga guys, i-share ko nga pala sa inyo and papakita ko sa inyo yung video clip nung nag-audition ako. So dito lang yan sa Novaliches at saka po sa I think Las Piñas, Cavite. Yan, hindi ko po matandaan pero yan guys, itong video na to is yung first audition ko. So yun, okay guys. Kasama sa pinakabagong season ng hit reality show na Pinoy Big Brother. Madaling araw pa lang, nagkampo na sa labas ng mall ang mga sasabak sa audition. Puno ng energy ang mga nasa pila na kumanta pa ng theme song ng programa na Pinoy Ako. At pagsalang sa mismong audition, kanya-kanyang style na ng pagpapakilala ng sarili ang mga nag-a-apply na housemates ni Kuya. So dahil nga pangarap kong pumila dito sa PBB audition ay nag-try ulit ako. This is the second time na magta-try ako. Actually sinabay ko nga pala ito sa pagpa-process ng requirements ko kasi nag-a-apply din ako abroad. Kaya naman tinapat ko talaga siya ng Sabado para Linggo no work ako. At ayun na nga, pagdating ko ng pretext ay sumakay ulit ako, agad-agad. Papunta naman siyang Maynila. Actually, nung time na to, hindi ko naisip na makapag-almusal. Ang iniisip ko kasi kung anong oras ako makakarating doon sa Novaliches, ganun, hindi ko pa naman alam yung lugar na yun. Yes, nakarating ako sa Novaliches, napakaaga na. Pumalis ako sa bahay ng alas 3, dumating ako ng alas 6. Dito nakalimutan ko makapagdala ng biskwit pero may dala akong tubig. Nang masandaling ito ay napansin ko yung oras ay alas 6 na pala. Siyempre kapag hindi mo alam yung lugar dapat marunong ka magtanong para hindi ka maligaw. And finally nakita ko din yung pila. Kaso alas 6 pa lang na umaga ay pang 2,662 na agad ako. At kung papansin niyo napakadaming tao dito. So ayun na nga, dapat ganyan. Kahit nahihiya ka, mag-audition ka. Diba sabi nga nila kapag gusto mo, dapat pinagtsatsagaan mo. Kaya kahit sobrang haba ng pila at pagod ako, ay sinaga ako talaga makapagsiksikan dito. Sobrang init nga pala dito pero wala akong balak na magubad ng jacket ko. Tapos sa may bandang unahan biglang naghiyawan, si Brenda Amits pala yung dumaan. And finally dito na rin kami at bibigyan na kami ng sticker. At habang papalapit nga pala ay palakas ang kabog na aking dibdib. Pero ang nasa isip ko na lang ay kaya ko to kasi pangarap ko. Tapos lumataw na nga yung mga tatlong diwata. Tapos nang bumungod na nga si Chi at saka si Karina, wala akong nag-daydream at pumasok sa isip ko na one day makakalagtim ko rin itong dalawang to. Charit. Tapos si Brenda, siya yung magiging fourth party. Joke lang. At ito nga pala, isa-isang lane na yung pinapalakad papunta sa taas. Siyempre, lumalakas na naman yung daga sa aking dibdib.
At habang umakit nga pala kami papuntang VIP room, isa lang yung nasa isip ko, kaya ko to. Dito ay medyo mahaba pa rin yung pila at yung mga sasabak na ay sa loob ang punta. So hindi na nga ako nakapag-video sa loob, pero salamat at nalampasan ko yung pressure at kinaya ko. So ayun guys, gusto ko lang sabihin sa inyo na worth it naman ang pag-audition ko even hindi naman tayo nagtagumpay. And grabe yung experience ko doon. Nakahanap ako ng mga bagong kaibigan and mas lalo kong naiano yung sarili ko, na-express ko sa harap ng maraming tao. So yun lang guys, and gusto kong may boost yung confident ko kaya sumali ako doon. So yun guys, yun na nga yung short clip na meron ako and sana nag-enjoy kayo sa panonood. Abangan nyo yung part 2 nun kasi may i-upload pa ako. So bago ang lahat, gusto ko nga pala i-shoutout yung mga nagpapa-shoutout yan and thank you po sa support. God bless.